Kung titingnan natin ng realistiko ang hapagkainan ng isang tipikal na pamilyang Pilipino sa Quezon City o Cebu habang nagbabudget, mapapansin natin ang isang kakaibang paradox. Habang pilit nilang pinagkakasya ang sahod para sa bigas, isda, pamasahe sa jeep, kuryente at tuition, madalas nating itinatanong kung bakit ang presyo ng mga pangunahing bilihin ay parang may sariling career path pataas na hindi natin mapigilan. Bago natin himayin ang malaking balitang ito, nais ko muna magbigay ng isang natural na disclaimer na ang videong ito ay purong personal na pagsusuri at financial analysis lamang batay sa mga pampublikong datos at wala akong intensyon na makasakit o magpahayag ng galit sa alinmang bansa, pamahalaan, grupo o individual. Sa mas praktikal na pananaw, ang mga abstract na konsepto tulad ng foreign reserves at bond markets ay hindi naman talaga hiwalay sa pang-araw-araw nating buhay dahil ang malalaking alon sa global finance ay laging may dalang ripples na kalaunan ay humahampas sa presyo ng diesel o sa halaga ng ipinapadalang OFW remittance ng ating mga kamag-anak. Sa mga nakaraang buwan, tahimik ngunit tuloy-tuloy na nagbabawas ang China ng kanilang hawak na US Treasury bonds, isang hakbang na naghatid ng matinding espekulasyon sa buong mundo at binansaga ng ilan bilang isang uri ng financial exit strategy. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, para itong isang dambuhalang depositor sa isang sikat na bangko na biglang nagpasyang ilipat ang kanyang mga pondo sa ibang lagayan, hindi dahil bukas ay magsasara ang bangko, kundi dahil napagtanto niya na may mas malalim na panganib sa pagpapanatili ng lahat ng kanyang itlog sa iisang basket. Noong kasagsagan ng kanilang pagunlad, ang China ay humawak ng higit sa 1.3 trilyong dolyar sa US Treasuries. Ngunit itong Marso 2026, batay sa pinakahuling US Treasury TIC data, ang halagang ito ay bumaba na lang sa humigit kumulang 652.3 bilyong dolyar, ang pinakamababang antas mula noong krisis noong 2008. Halos kalahati na ng kanilang dating peak holdings ang nawala. Ngunit hindi ito nangyari sa loob lamang ng isang gabi na parang nagpa-clearance sale sa Divisoria. Ito ay isang gradual, strategic at calculated na hakbang na udyok ng geopolitics, takot at pangmatagalang pang-ekonomiyang paghahanda. Upang maunawaan ang malaking larawan, linawin muna natin ang isang maling akala. Ang pagbabawas na ito ng China ay hindi nangangahulugan na tuluyan na nilang tinatakasan ng Amerika o magigiba na ang dolyar bukas. Kung ganoon kasimple ang global finance, para na tayong tumitingin sa isang sari-sari store na nagsara bigla dahil nawala ng paninda o tiwala ng mga kapitbahay. Sa katotohanan, ang China ay nakadepende pa rin sa dollar system para sa kanilang malawak na pandaigdigang kalakalan, pagbili ng mga imported na langis, at pagpapanatili ng kanilang sariling domestic financial stability. Kaya ang mas tamang framing dito ay hindi pagtalon palabas ng isang lumulubog na barko, kundi isang dahan-dahang paglipat ng mga mahahalagang gamit sa ibang bangka habang maaga pa at habang nagbabadya ang isang matinding geopolitical na bagyo. Sa kasaysayan ng pandaigdigang ekonomiya, ang US Treasury bond ay itinuturing na parang pinakamalaki at pinakaligtas na safe deposit box ng mundo dahil ito ay likido, madaling i-trade at sinusuportahan ng buong lakas ng gobyerno ng Estados Unidos. Kapag ang malalaking pabrika sa China ay nag-export ng milyon-milyong electronics, appliances, makinarya at muebles sa Amerika, nakakatanggap sila ng dambuhalang bilyon-bilyong dolyar bilang bayad. Ang mga dolyar na ito ay hindi naman pwedeng itago lang sa isang vault sa Beijing na parang barya sa alkansya. Kailangan itong invest sa isang asset na mabilis maibenta at nagbibigay ng interes, at doon pumasok ang papel ng US government debt bilang pangunahing parking lot ng global capital. Para itong isang OFW sa gitnang silangan na regular na nagpapadala ng pera sa kanyang pamilya sa Maynila, kung saan ang pamilya ay hindi basta-basta isa sa isip na itago ang pera sa ilalim ng kama, kundi ilalagay ito sa isang stable na bangko o time deposit para kumita ng konting interes habang ligtas ang kapital. Sa loob ng maraming dekada, ang US
Treasury ang naging bangko ng mundo para sa China, hindi dahil sa may pagmamahalang Beijing sa Washington, kundi dahil ito ang pinaka-practical at pinakaligtas na merkado na may kakayahang sumipsip ng ganoong kalaking halaga ng pera. Ang ugnayang ito ay naging kapaki-pakinabang din sa Amerika dahil ang patuloy na pagbili ng China at Japan ng kanilang utang ay nagpanatili sa mababang borrowing costs ng mga Amerikano at nagpatibay sa katayuan ng dolyar bilang hari ng pandaigdigang pananalapi. Ngunit ang sistemang ito ay may malaking limitasyon na ngayon ay unti-unting lumalabas sa gitna ng nagbabagong panahon. Kapag ang isang bansa ay may dambuhalang asset na nakalagay sa jurisdiksyon ng kanyang pangunahing strategic rival, ang asset na iyon ay pwedeng maging isang malaking banta sa kanyang sariling kaligtasan sa oras ng krisis. Sa madaling salita, ang iyong foreign reserves na itinuturing mong kalasag sa ekonomiya ay pwedeng maging isang remote-controlled asset na kontrolado ng iba. Parang bumili ka ng isang mamahaling kotse para sa iyong pamilya. Ngunit ang natatanging susi nito ay nasa kamay ng kapitbahay mong gabi-gabi mo namang nakakaaway dahil sa usapin ng hangganan ng lupa. Sa kasalukuyan, ang tensyon sa pagitan ng US at China sa mga issue tulad ng tech war, taripa, semiconductor restrictions, at ang sitwasyon sa Taiwan at South China Sea ay nagpapakita na ang tiwala sa lumang financial order ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Kung titingnan natin kung paano ito nakakaapekto sa ordinaryong Pilipino, ang bawat paggalaw ng interes sa US bond market ay may direktang linya sa ating lokal na ekonomiya. Kapag nagbago ang daloy ng malalaking pondo ng mga central banks, gumagalaw ang halaga ng dolyar at ang pandaigdigang liquidity na siyang nagiging sanhi ng paghina o paglakas ng ating piso. Kapag ang piso natin ay na-pressure at humina laban sa dolyar, automatikong tumataas ang presyo ng ating mga imported na krudo, abono sa pagsasaka, trigo para sa tinapay, at maging ang mga imported na bigas na bumubuhay sa ating mga pamilya. Hindi mo kailangang maging isang Wall Street trader para maramdaman ang galaw ng bond market. Mararamdaman mo ito kapag nagbayad ka na ng mas mahal na kuryente at LPG sa iyong buwanang singilin. Ang tunay na psychological turning point sa kwentong ito ay nangyari noong taong 2022 nang simula ng Russia ang kanilang pagsalakay sa Ukraine. Bilang ganti, ang Estados Unidos kasama ang European Union at kanilang mga kaalyado ay nagpasya na i-freeze ang halos 300 bilyong dolyar ng foreign central bank reserves ng Russia na nakalagay sa mga Western financial institutions. Para sa pamunuan sa Beijing, ang pangyayaring ito ang nagsilbing financial equivalent ng isang napakalakas na alarm clock na hindi na nangangailangan ng snooze button. Napagtanto ng China na ang konsepto ng soberanya sa modernong pananalapi ay may kondisyon at ang perang akala mo ay sayo ay pwede palang mawala sa isang kumpas lang ng panulat ng mga Western regulators. Kung susuriin natin ang mekanismo ng foreign reserves, ang mga pondong ito ay hindi naman literal na mga gold bars o cash na nakatambak sa isang malalim na kuweba sa ilalim ng central bank ng isang bansa. Ang malaking bahagi ng mga reserbang ito ay binubuo ng mga digital claims, securities at mga accounts na nakarehistro sa mga pandaigdigang clearing systems at custodian banks na nasa ilalim ng batas ng ibang bansa. Kapag ang mga sistemang ito tulad ng SWIFT ay ginamit bilang geopolitical weapon, ang isang bansa ay pwedeng maputol sa pandaigdigang kalakalan sa loob lang ng ilang oras. Mula sa pananaw ng Washington, ang sanctions ay isang lehitimong tool upang mapanatili ang pandaigdigang kaayusan at gawing masyadong mahal ang pananakop para sa sinumang aggressor. Subalit mula sa pananaw ng China, ang aral na iniwan ito ay mas malamig at mas brutal. Kung nagawa ito ng Amerika at Europa sa isang nuclear power tulad ng Russia, wala silang rason para isipin na hindi ito pwedeng gawin sa kanila kung sakaling sumiklab ang isang mas matinding krisis sa Taiwan o sa South China Sea. Sa kabila ng takot na ito, ang China ay nahaharap din sa isang malaking limitasyon dahil hindi nila pwedeng basta na lang ibenta ang lahat ng kanilang US treasuries sa isang iglap. Kung gagawin nila ito ng napakabilis, ang biglaang pagdami ng supply sa merkado ay magpapabagsak sa presyo ng mga bonds
na siyang magiging dahilan upang mabawasan din ang halaga ng natitira pa nilang hawak na asset at maaari itong magdulot ng isang pandaigdigang financial panic na makakasira din sa kanilang sariling ekonomiya. Para itong isang malaking negosyante sa Divisoria na may hawak ng pinakamalaking bodega ng bigas, kung bigla niyang ilalabas at ibebenta ang lahat ng kanyang sako sa palengke sa iisang araw lang, babagsak ang presyo ng bigas sa buong lungsod at siya mismo ang malulugi sa kanyang sariling kapital. Kaya naman ang kanilang ginagawa ay isang maingat at dahan-dahang pagbawas habang naghahanap ng ibang mapaglalagyan ng kanilang kayamanan. Sa ganitong senaryo, ang bansang tulad ng Pilipinas ay hindi pwedeng maupo lang sa gilid at mag-isip na ligtas tayo dahil wala tayong kinalaman sa kanilang away. Ang ating ekonomiya ay lubhang nakadepende sa katatagan ng pandaigdigang payment systems dahil sa bilyon-bilyong dolyar na pumapasok mula sa ating mga BPO call centers at sa mga padala ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Kung ang pandaigdigang sistema ng pananalapi ay maging mas fragmented at magkaroon ng matitinding sanctions sa pagitan ng malalaking kapangyarihan, ang mga daluyan ng pera ay pwedeng maging mas masalimuot at mas mahal ang bayad sa mga transaksyon. Sa global finance, kahit pa sabihin nating neutral tayo, wala tayong pinapanigan, kapag ang dambuhala ay nagkasubukan sa loob ng ring, ang mga nanonood sa unahan ay palaging natatalpakan ng pawis at dugo ng mga naglalaban. Dahil sa lumalaking kawalan ng tiwala sa mga tradisyonal na fiat currencies na kontrolado ng iilang bansa, muling sumisikat ang isang sinaunang asset na matagal nang kilala ng sangkatauhan, ang ginto. Sa unang tingin, parang isang lumang kwento na ito na parang ang ating mga lola na nagtatago ng mga alahas at gintong barya sa loob ng lumang aparador bilang paghahanda sa emergency. Ngunit sa mundo ng central banking, ang ginto ay may isang katangiang hindi kayang pantayan ng kahit anong digital na pera o bond. Wala itong issuer. Ibig sabihin, walang gobyerno sa mundo ang pwedeng mag-print ng ginto mula sa wala, walang central bank ang pwedeng mag-default sa halaga nito, at higit sa lahat, kung ang ginto ay pisikal mong hawak sa loob ng sarili mong vault sa iyong bansa, walang sinumang dayuhang kapangyarihan ang pwedeng mag-freeze nito sa pamamagitan ng isang computer click. Ayon sa opisyal na datos mula sa World Gold Council, ang mga central banks sa buong mundo ay nagpakita ng isang hindi mapigilang gutom sa ginto kung saan bumili sila ng mahigit 1,000 tonelada kada taon sa loob ng 3 sunod na taon, kabilang ang 1,082 tonelada noong 2022, 1,037 tonelada noong 2023 at 1,045 tonelada noong 2024. Sa mga survey na isinagawa kamakailan, isang record na 43% ng mga central banks ang nagpahayag na plano pa nilang dagdagan ang kanilang gold holdings sa mga susunod na taon, habang wala man lang kahit isa sa mga respondents ang nagsabing may balak silang magbawas. Ang mekanismong ito ay nagpapadala ng isang malinaw na signal sa buong mundo na ang mga bansa ay seryosong naghahanap ng diversifikasyon upang maprotektahan ang kanilang pambansang kayamanan mula sa mga geopolitical na panganib. Sa mas malalim na pagsusuri, ang pagbili ng ginto ay nagsisilbing isang uri ng collective insurance policy para sa mga central banks laban sa inflasyon, parusa, at ang posibleng pagkakahati-hati ng pandaigdigang sistema ng pananalapi. Para itong isang pamilyang Pilipino na bukod sa pag-iipon ng cash sa bangko, ay nagpapasya ring mag-imbak ng kaunting bigas, delata at mga mahahalagang kagamitan sa bahay, hindi dahil sigurado silang guguho ang mundo bukas, kundi dahil ayaw nilang maging walang-wala kapag nagkaroon bigla ng matagalang brownout at hindi gumana ang mga ATM o online banking apps sa kanilang lugar. Ang China ay isa sa mga nangungunang bumibili ng ginto sa nakaraang mga taon upang untunting palitan ang kanilang exposure sa mga dolyar na assets. Gayunpaman, kailangan din nating kilalanin na ang ginto ay hindi isang magic solution para sa lahat ng problema sa ekonomiya dahil mayroon din itong sariling mga limitasyon. Ang ginto ay isang hindi produktibong asset. Ibig sabihin, hindi ito nagbibigay ng interes o dividendo tulad ng mga bonds o stocks. Mayroon itong malaking storage at security cost at ang presyo nito sa merkado ay pwedeng maging napakabago o volatile
Higit sa lahat, hindi mo pwedeng gamitin ang isang bar ng ginto para direktang magbayad sa isang shipment ng langis mula sa gitnang silangan na parang nakatira ka sa isang lumang pelikula ng mga pirata. Upang magpatuloy ang takbo ng araw-araw na kalakalan, kailangan pa rin ng mga bansa ang mga likidong pera, mga itinatag na banking channels at ang malawak na network ng tiwala na kasalukuyang hawak pa rin ng dolyar. Kapag ang presyo ng ginto ay patuloy na tumataas dahil sa global fear at geopolitical uncertainty, ito ay isang indikasyon na ang tiwala sa katatagan ng mundo ay unti-unti nang nababawasan. Para sa ordinaryong mamamayang Pilipino, kapag ang mga malalaking mamumuhunan ay lumipat sa tinatawag na risk-off mode, madalas na lumalakas ang dolyar laban sa mga umuusbong na pera tulad ng ating piso. Kapag naging mas mahal ang dolyar, automatiko ding nagiging mas mabigat ang pasanin ng ating mga importers na bumibili ng krudo at mga sangkap sa pagkain mula sa ibang bansa. Ang mataas na halaga ng pag-import ay mabilis na dumadaloy pababa sa ating mga lokal na kumpanya ng transportasyon na nagiging sanhi ng mas mataas na pamasahe sa jeepney, mas mahal na singil sa logistika ng mga truck at sa huli ay ang mas mataas na presyo ng mga gulay at karne na binibili ng mga ina ng tahanan sa palengke. Kung titingnan natin ng realistiko ang sitwasyon, ang pangunahing tanong dito ay kung ang tunay na layunin ba ng China ay ang tuluyang de-dollarization o isang malalim na uri ng risk management. Sa tingin ko, mas accurate sabihin na ang Beijing ay hindi naman naghahangad na wasakin ang dolyar bukas, kundi nais lamang nilang bawasan ang kanilang sariling vulnerability sa isang sistema na kontrolado ng kanilang karibal habang pinapanatili ang takbo ng kanilang export engine. Dito pumapasok ang isang malaking paradox. Ang China ay kumikita ng dambuhalang halaga mula sa global trade na gumagamit ng dolyar, ngunit natatakot sila sa political leverage at control na hawak ng Washington sa tollgate ng sistemang ito. Para silang isang operator ng malaking delivery fleet na kailangan gamitin ang nag-iisang highway para kumita, pero alam nilang ang may-ari ng highway ay ang kanilang kakumpetensya na pwedeng maglagay ng barikada anumang oras. Upang mapaghandaan ito, ang China ay gumagawa ng iba't ibang paraan para mag-diversify tulad ng pagbili ng ginto, pagpapahiram ng pondo sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative, pagtatatag ng mga UN settlement agreements, at pagbuo ng sariling digital payment infrastructure. Nakikita natin ito sa kanilang mga kasunduan sa ilang bansa sa Global South at sa mga bansa tulad ng Russia na napilitang gumamit ng yuan para sa kanilang kalakalan matapos silang maputol sa Western banking. Sa mas praktikal na pananaw, may malaking limitasyon ang renminbi o yuan para maging isang ganap na global reserve currency dahil sa mahigpit na capital controls ng China. Ang mga pandaigdigang investors ay may natural na takot sa policy unpredictability ng isang pamahalaan na pwedeng magbawal o maglimita sa paglabas-masok ng pera sa kanilang merkado. Hindi ka pwedeng maging pangunahing reserbang pera ng mundo kung ayaw mong payagan ng malayang daloy ng kapital at dito nananatiling malakas ang bentahe ng Estados Unidos. Ang katayuan bilang isang reserve currency ay hindi lang usapin ng laki ng iyong ekonomiya o ng dami ng iyong pabrika. Kailangan ito ng malalalim na financial markets, rule of law, transparency, at higit sa lahat, pandaigdigang tiwala. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, para itong ating tanyag na BPO o call center industry sa Maynila at Cebu. Hindi sapat na ang mga Pilipino ay marunong lang mag-English. Kailangan natin ng matatag na internet infrastructure, maaasahang workforce, malinaw na kontrata, at ang tiwala ng mga dayuhang kliyente na hindi biglang mawawala ang kanilang operasyon. Ganoon din ang takbo ng isang reserve currency. Kailangan ito ng dekada ng subok na institusyon bago ito yakapin ng buong mundo bilang pangunahing tagapagtago ng kanilang yaman. Para sa Pilipinas, kung ang mundo ay dahan-dahang lumilipat sa paggamit ng iba't ibang uri ng pera sa kalakalan, maaari itong magbigay ng kaunting flexibility sa loob ng ASEAN, ngunit may kasama rin itong dagdag na sakit sa ulo. Para sa ating mga lokal na importer ng krudo, pataba at mga feeds para sa mga manukan, ang isang multipolar currency world ay hindi isang romantikong ideya kundi isang mas masalimuot na sistema ng accounting. Mas magiging complex ang hedging, mas pabago-bago ang palitan ng mga pera at mas mahirap ang financial planning ng ating mga negosyo. Sa huli,
Ang bawat dagdag na spreadsheet at proteksyon laban sa pagbabago ng forex ay nagiging dagdag na gastos na ipinapasa rin sa mga mamimili sa pamamagitan ng mas mataas na presyo ng mga bilihin. Kung titingnan natin ng realistiko ang epekto nito sa Estados Unidos at sa buong financial system kung patuloy na magbawas ang China, makikita natin na hindi ito isang automatikong death sentence para sa US bond market. Ang merkado ng US Treasuries ay napakalawak at patuloy na binubuo ng napakaraming iba't ibang mga players tulad ng Japan, United Kingdom, mga financial hubs, pension funds at mga lokal na institusyon sa Amerika. Ayon sa data ng Reuters noong Marso 2026, kahit na bumaba ang kabuuang foreign treasury holdings mula sa record noong Pebrero patungong $9.348 trilyong, malaki pa rin ang kabuuang supply ng dayuhang kapital na nakasandal sa dolyar. Ang mekanismong dapat nating bantayan ay kapag bumaba ang pandaigdigang demand sa mga bonds na ito, ang gobyerno ng US ay napipilitang mag-alok ng mas mataas na yields o interes upang patuloy na maakit ang mga mamumuhunan. Kapag tumaas ang interest rate sa Amerika, mas nagiging mahal ang pag-utang para sa kanilang pamahalaan, mga kumpanya at mga mamimili na siyang humihila naman sa mga pondo palabas na mga umuusbong na merkado tulad ng Pilipinas patungo sa mas ligtas at mataas kumitang mga dollar assets. Sa mas practical na pananaw, ang pagtaas ng US rates ay naglalagay ng matinding pressure sa ating lokal na borrowing costs. Ang abstract na konseptong ito ng bond yield movement ay nararamdaman ng isang pamilyang Pilipino kapag nag-apply sila para sa isang housing loan o car loan at nagulat sila na mas mataas na ang buwanang interes na kailangan nilang bayaran. Ang mga lokal na negosyo na nagpaplano sanang magpalawak ng kanilang operation o magdagdag ng mga bagong trabaho ay napipilitang magdalawang isip dahil sa mahal ng singil sa mga pautang ng bangko. Ang dolyar ng Amerika ay parang isang lumang ruta ng jeepney sa Maynila na kabisado at sanay ng sakyan ng lahat ng tao mula pa sa kanilang kabataan. Hindi man ito perpekto at mausok minsan, alam ng bawat pasahero kung saan sila sasakay, saan magbabayad, at kung saan sila eksaktong bababa. Hindi madaling buwagin ang isang sistema na may ganito kalalim na network effects, ngunit ang lamat ay unti-unti nang lumalaki. Ang tunay na pagbabago sa pandaigdigang pananalapi ay hindi mangyayari sa pamamagitan ng isang malakas at biglaang pagsabog na wawasak sa lahat sa loob ng isang araw. Ang mas totoong panganib ay ang dahan-dahang tunog ng milyon-milyong maliliit na desisyon ng mga central banks sa buong mundo na nagpapasya na magbawas ng kaunti sa dolyar, magdagdag ng kaunti sa ginto, at maglagay ng kaunti sa iba pang alternatibong asset hanggang sa ang dating automatic trust ay tuluyan ng magbago. Dito na natin dapat dalhin ang pagsusuri sa ating sariling bakuran. Saan ba talaga papasok ang Pilipinas sa gitna ng nagaganap na economic war na ito? Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, ang ating bansa ay nakatayo sa intersection ng tatlong pangunahing kahinaan at hamon. Ang ating malalim na dollar dependence, ang import dependence sa pagkain at enerhiya, at ang ating estratehikong lokasyon sa maritime security, ang bilyon-bilyong dolyar na ipinapadala ng ating mga OFWs mula sa iba't ibang panig ng mundo ay ang pangunahing salbabida na nagpapanatili sa katatagan ng ating domestic consumption at nagbibigay ng reserbang dolyar sa ating sariling bangko sentral. Kung ang pandaigdigang dollar system ay makaranas ng matitinding shocks o fragmentation, ang katatagan ng mga remittance channels na ito at ang purchasing power ng perang natatanggap ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas ang unang tatamaan. Bukod dito, ang ating sikat na BPO at call center sector ay lubhang sensitibo sa kalagayan ng ekonomiya ng Estados Unidos at sa corporate spending ng mga malalaking dayuhang kumpanya. Kapag ang interest rate sa Amerika ay nanatiling mataas at nagkaroon ng takot sa recession, ang mga kumpanyang ito ay nagiging mas kuripot na pwedeng magbunga ng pagbagal ng hiring, pagbawas ng mga bagong kontrata o pagkaantala ng paglago ng mga trabaho para sa ating mga kabataan na nagtatrabaho sa night shift. Sa kabilang banda, bilang isang net importer ng fuel at marami nating pangunahing pagkain tulad ng bigas mula sa Vietnam at iba pang kapitbahay sa ASEAN,
Ang bawat galaw sa pandaigdigang kalakalan at logistika ay may direktang epekto sa inflation na nararamdaman ng bawat pamilya sa kanilang araw-araw na pamamalengke. Kung titingnan natin ng realistiko, ang geopolitics sa pagitan ng Estados Unidos at China ay hindi lang tungkol sa mga barkong nagkakasalubong sa West Philippine Sea o sa mga balita sa telebisyon tungkol sa defense alliances. Ito rin ay tungkol sa mga semiconductor chips, sa presyo ng insurance ng mga cargo ships, sa kaligtasan ng mga shipping lanes, at sa kumpiyansa ng mga dayuhang investors na nagdadala ng kapital sa ating bansa. Kapag lumalala ang tensyon sa rehiyon, ang mga international shipping lines ay nagpapataw ng mas mataas na risk premiums para sa mga barkong dumadaan sa ating mga katubigan. Para sa isang arkipelago, tulad ng Pilipinas, ang port logistics at maritime trade ang nagsisilbing tunay na daluyan ng dugo ng ating ekonomiya at ang anumang pagtaas ng gastos sa transportasyon ay mabilis na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produkto mula sa mga bodega patungo sa mga sari-sari store. Sa mas praktikal na pananaw, ang nagbabagong takbo ng global supply chain ay nagbibigay din sa Pilipinas ng isang malaking estratehikong oportunidad na hindi natin dapat palampasin. Dahil sa tinatawag na China Plus One strategy, kung saan ang mga malalaking multinational na kumpanya ay naghahanap ng ibang bansa na mapaglilipatan ng kanilang mga pabrika upang hindi sila maging masyadong nakadepende sa China, maaari tayong makinabang sa relocation ng manufacturing, electronics, logistika at renewable energy projects. Sa pamamagitan ng ating mas mahigpit na kooperasyon sa ekonomiya at depensa kasama ang Japan, South Korea, Estados Unidos, Australia at ang ating mga kasamahan sa ASEAN, may tsansa tayong palakasin ang ating sariling industriya at lumikha ng mas maraming dekalidad na trabaho sa loob ng bansa upang hindi na kailanganin pa ng ating mga kababayan ang manggibang bansa. Subalit ang oportunidad na ito ay hindi darating ng automatiko sa ating mga kamay na parang swerte lang sa loto. Kung ang ating kuryente ay mananatiling isa sa pinakamahal sa buong Asya, kung ang pagkuha ng mga business permits ay aabutin pa rin ng siyam-siyam dahil sa burokrasya, kung ang ating mga daungan ay kulang sa modernong pasilidad, at kung ang ating mga kalsada at riles ay mananatiling barado ng Manila traffic, ang mga malalaking pabrika at pamumuhunan ay madali lang lilipat sa Vietnam, Indonesia, India o Mexico imbes na pumunta sa Pilipinas. Sa mundong nagbabago ang takbo ng pera, hindi sapat na sabihin natin na nasa maganda at estratehikong lokasyon tayo sa mapa ng Asya. Kailangan nating tiyakin na handa, maayos at competitive ang ating sariling tahanan bago pa dumating ang mga dayuhang bisita na naghahanap ng bagong mapaglalagyan ng kanilang kapital. Sa huli, kung titingnan natin ang malaking larawan, ang balita tungkol sa pagbabawas ng China ng kanilang hawak na US Treasury bonds ay hindi lang isang simpleng headline para sa mga economists o mga financial analysts sa telebisyon. Ito ay isang malinaw na sintomas ng isang bagong mundo kung saan ang pera, ginto, sanctions, advanced microchips, supply chains, barko, langis at bigas ay permanenteng magkakabit na sa iisang malaking geopolitical equation. Ang lumang tanong ng mga bansa noong panahon ng kapayapaan at globalisasyon ay simple lang. Saan ba natin pwedeng ipark ang ating foreign reserves para makuha ang pinakamataas na interes? Ngayon, sa panahong puno ng distrust at fragmentation, ang mas brutal at totoong tanong ng mga lider ng iba't ibang bansa ay naging, kanino mo ba talaga pinagkakatiwala ang susi ng iyong pambansang kayamanan kapag dumating ang matinding krisis at nagkagipitan? Para sa ating mga Pilipino, ang aral na iniwan ng pagbabagong ito ay hindi ang magpanik o mawalan ng pag-asa sa kinabukasan ng ating ekonomiya. Ang tunay na aral ay ang seryosong paghahanda at pagbuo ng pangmatagalang katatagan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating food security, pagpapatibay ng ating sariling supply ng enerhiya, pag-modernize na ating logistika, at pagpapanatili ng isang matalinong diplomatic at economic balance sa ating ugnayan sa labas. Sa bagong yugto ng kasaysayan, ang tunay na magiging mahina at talunan ay hindi ang mga bansang maliliit o walang malalaking armas. Ang tunay na mahina ay ang mga bansang umaasa na lamang na laging magiging normal at payapa ang mundo kahit malinaw na sa ating harapan na nagbago na ang mga pangunahing batas at rules ng laro.